Langit at araw ng Diyos Anak o araw ng motherland ng inang lupa na siya po ang lupa na yan ang pinagmulan ng ating ina na si Ina Eva sa pamamagitan ng isang dakot na lupa. Na ito po ang araw na ito ay ako at kasama mga kapatid ko na prinsipe at prinsesa na magpapaliwanag sa inyo kung ano at sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at nasa ganun yung yung pangarap natin na maginhawa ang pamumuhay natin at buhay na walang hanggan ang makakamit natin matutupad. Sino ang tutupad sa lahat ng mga ito? Ang Diyos nagkatawang tao, si Ama Adan, o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Ano itong kailangan natin na sundin o paraan upang sa ganun ay makamit natin ang kaligtasan natin sa kapahamakan para sa buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Ito po yung paraan ng pagpapaliwanag namin sa inyo. Itong katuwang ito na bakit ipinapaliwanag namin ito, hindi yung mga iba na reliyon, hindi po mga kapatid, sapagkat ito po yung kaiba sa lahat na katuruan, dahil hindi namin hango ito sa libro Biblia, dahil sinasabi namin dito sa katuruan ito, itong katuruan na ito ay kaiba sapagkat nakabase ito sa bumubuhay sa atin. Ano yung bumubuhay sa atin? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya po ang liwanag na naging langit, naging lupa, naging Adan na personal niya. Ano yung langit na yan? Paano tayo binubuhay ng langit? Langit, o paano tayo binubuhay ng God Almighty na siya po yung liwanag na naging langit? O ano yung God Almighty na liwanag? Ayan po mga kapatid, nakikita. Nakikita natin ang liwanag ng araw o liwanag ng makapangyarihang Diyos na siya po ay naging langit, na siya po yung bubong, lupit po sa creation na siya po ang bubong, na lupa na Diyos Anak na pinagmula ng ating ina dahil sa isang dakot na lupa, nagpersonal ang lupa, si Ina Eva, Diyos Anak. At ang Diyos Espiritu Santo, siya po ay personal ng makapangyarihang Diyos na si Ama Adan. Na kailanman, sinasabi dito sa katuwang ito na pinaniwalaan ko at palagi namin ini-explain sa inyo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, na pinaniwalaan natin, hindi siya kailanman nagkatawang tao upang sa ganun ay magkasala siya. Sapagkat ang makapangyarihang Diyos nagkatawang tao, gusto niyang magpamilya, nagkatawang tao siya. Sa pamamagitan ng personal, ng mukha at katawan ni Ama Adan. Ba personal niya magkakasala? Hindi po mga kapatid. Sapagkat Diyos siya, forever. Walang pagkakamali, banal siya. Yun po mga kapatid. Kaya, kailangan po nating makinig mabuti mga kapatid, dahil dito sa katuruan ito po yung ipapaunawa namin sa inyo, yung tanggapin nyo ang katuruan ito na si bibiyag na Diyos. Buhay na Diyos. Paano naging buhay na Diyos? Bakit? Nakita nyo ba? Nakikita mga kapatid, dahil siya po ang liwanag. Na siya po bumubuhay sa atin. Ano yung bumubuhay sa atin? Paano tayo binubuhay ng liwanag na yan? Sa pamamagitan ng liwanag ng ating isip at liwanag na binigay na regalo sa ating buong buhay natin, nabubuhay tayo mga kapatid. At sa ating katawan na pinagbulan ng ating katawan mula kay Ina Eva, sa pamamagitan ng ating ina. Yun po mga kapatid. Kaya po, ito po yung katuruan na kailangan nating tanggapin ang si bibiyag o buhay na Diyos. Na nakikita ng dalawang mata natin, ayan o, God Almighty liwanag. Na ang God the Mighty One na personal niya, siya si Ama Adan, mga kapatid. Kaya
kahit kailan hindi siya nagkasala. O, yun po, diba? Maliwanag na maliwanag. O, tapos, ito po yung katuruan na to na sinasabi namin, katotohanan kako kasi, sinasabi namin dito sa katuruan ito na hindi kami pumapanig dyan sa libro Biblia kasi dyan nakatakip, yan ang nagtakip sa katotohanan. Paano tayo tinakpan sa katotohanan niyang libro Biblia na yan? Dahil pinagkasala nila si Ama Adan na personal ng makapangyarihang Diyos. O ngayon, tapos sinasabi namin na hindi yan ang kwento ng kung paano tayo nagmula o po, kung paano tayo nabuhay. Hindi po mga kapatid, dahil ang mga andyan, kwento ng mga ugali ng mga kapatid natin noong unang panahon. Kwento ng mga kapatid noon, ng mga naghahari-harian noon. Paano mo mapapatunayan ng katuruan ito ay katotohanan? Mapapatunayan natin na ang katuruan natin ito ay katotohanan sa pamamagitan ng ating buhay. Na nandito ang buhay natin na siyang daan upang nakatayo tayo. Daan katotohanan. Katotohanan kasi kitang-kita natin ang dakilang Diyos, ang liwanag, naging langit. Na anong langit na yan? Ito po yung buhay natin. Buhay natin. Paano naging katotohanan yung buhay? Naging katotohanan ang ating buhay dahil Diyos yan. Ito yung Diyos. Kasi kung wala tayong buhay, hindi tayo buhay. Hindi tayo nakatayo. Wala tayo ngayon dito. Tapos yung Diyos na sinasabi na, palagi natin sinasabi na Diyos ko. Diyos ko. Yung robot nakatayo naman, wala namang buhay. Flat kasi ang paa niya. Pero yun kasi, tinayo. Dahil sa may buhay yung nagtayo, nakatayo. Doon sa gumawa. Itinayo nung, kasi kung hindi mo naman itatayo yung robot, kung hindi naman itinayo nung may buhay na tao, hindi magtatayo yun. Itatayo nung may buhay na tao na may Diyos siya sa kanya. So, paano natin mapapatunayan na ito ang katuruan nito ay katotohanan? Yun nga, yung makita. Kasi tignan mo kasi kung doon ka magbabase, hindi ako alis doon hindi ko inaano yan, kaya lang baka darating kasi yung time doon, questioning ka ng gano'n. Ngayon, yung robot pinatayo ka mo. Pero ng robot ngayon tumatayo, lumalakap na pa. Wala namang buhay. Yun nga, dahil nga sa ginawa ng tao na may buhay. Na ang Diyos nasa sa kanya. Gawa-gawa ng tao. Kaya tumayo yung robot. Hindi tatayo yun, wala rin yung good robot kung wala yung tao na andyan ng Diyos sa kanya, yung hininga niya na para mapatayo niya para magawa niya yung robot. Yun po mga kapatid. Kaya tunay na katotohanan ito mga kapatid kasi to see is to believe, to see is to believe, at saka not to see is to believe also. Makita at hindi makita. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat mga kapatid. Liwanag siya. Liwanag, kitang-kita ng dalawang mata natin na nasa sa atin ito pong buhay na hindi makita, pero nabubuhay tayo dahil sa hininga natin, dahil sa buhay, dahil sa Diyos na nasa sa atin. O yan, diba? Kung dyan tayo sa libro Biblia, tao din na nabubuhay ang gumaganap dyan. Kaya mas maganda, mas mabuti, mas mahalaga mga kapatid, dito na tayo sa katuwang ito ng katotohanan ako dahil mismo nagkatawang tao ang langit o ang buhay sa pamamagitan ni Ama Martiniano at sa pamamagitan ng lupa ng personal at si Inay Conchita. O diba? Yun po mga kapatid. Kaya ang tunay, hindi yung libro Biblia ang nagpapatunay na yan ay kwento ng
bumubuhay sa ating lahat. Dito po sa katuruan ito, andito ang tunay na kwento ng katuruan na nagbigay buhay at bumubuhay sa ating lahat. Paano? Ito po. Kasi nung last week, ang version ng kapatid na Prinsesa Grace, ang version niya o ang dialect niya kahapon nung last Saturday, sa creation niya sa Ilocano. Ngayon, ikukwento ko sa inyo o ipapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang kwento ng creation o saan tayo, saan tayo nagmula o ano talaga ang pinagmulan natin. Hindi sa libro Biblia kwento doon. Yun po mga kapatid. At ito po yung una sa lahat, wala pa ang langit, wala pa ang lupa, may liwanag. May liwanag. Na ang liwanag na yan, makapangyarihan. Makapangyarihan siya. Solamente liwanag. Na ang liwanag na yan, may pangarap siya para makilala siya, naging langit siya, naging lupa, naging Adan, naging tao. Naging tao siya. Ayun, yun po ang tunay na kwento. At si Ama Adan, dahil gusto ng Diyos na magpamilya siya, lumikha siya ng kapareho niya, kahawig niya, kawangis niya na kaiba sa kanya. Siya si Eva. Sa pamamagitan ng isang dakot na lupa. Isang dakot na lupa. Kasi di ba sa creation, langit, lupa, Adan ang nilikha ng Diyos. Tatlo lang ang nilikha ng makapangyarihang liwanag, mga kapatid. Langit, lupa, Adan lang. At si Ama Adan, siya na ang lumikha sa kawangis niya na kasama niya na magpamilya. Siya si Eva. At yun, dahil sa nung nandiyan na si Ina Eva, nagpamilya sila, nagkaroon sila ng 8 anak, 4 na lalaki at 4 na babae. Doon na dumami ang tao. Doon na, mga kapatid ko. At nung dumami na ang tao, at nung unang panahon, si Ama Adan at Ina Eva ay nagpamilya na. At kasi mababait ang mga anak niya, sunod-sunuran sa kanila, matatalino, mababait sila. Lahat ng sasabihin ni Ama Adan at Ina Eva sa kanila, sinusunod nila, mababait sila. Ngunit gusto ng Diyos na may kusa sila na gagawin para makilala sila. Hiningi na ni Ama Adan sa makapangyarihang Diyos na likhain na ibigay ang ibendisyon ang talino ng mga anak, kasi para malaman nila, makilala nila kung ano at sino ang bumubuhay sa kanila. Yun na, mga kapatid. Nung binendisyon na ang talino, doon na nagkaroon ng problema sila Ama Adan at Ina Eva, dahil hindi nila nakilala si Ama Adan at Ina Eva, bagkus pinagkasa, bagkus gusto nilang walain o mawala si Ama Adan sa piling nila sa pamamagitan ng paggawa nila ng kasalanan. Anong kasalanan na yan, mga kapatid? Ang kasalanan ni Ama Adan, ng mga anak ni Ama Adan at Ina Eva, yung gusto nila maraming asawa. Hindi yun. Kasi yung gusto lang nila yung maganak.
hindi yung ang gusto nila maraming asawa, no. Hindi yun talagang yun ang reason. Kung ano lang yung gusto nilang gawin na hindi naman kagustuhan ng Diyos, lalo na yung pakikapit, asawa ng may asawa, ganun. Pero sabi ni Ama Adan, huwag yung gawin mga anak yan dahil masama yan. O, ginawa pa rin nila kasi sino ka? Nasasabihin mo sa amin ang ganun, nagugustahan namin ang ginagawa namin. Ikaw. Nasisiyahan kami. Nasisiyahan kami sa ginagawa namin, ika. Pero ginawa pa rin nila at para walang sagabal, ipinarada si Ama Adan sa isang plaza at nasa ganun ito raw pinagbabawalan sa kagustuhan natin, ika. Tinanong kasi nila kung ano yung Diyos. Pakita mo yung Diyos sa amin para maniwala kami sa iyo. Yung sabi nila na masama yan mga anak, ayaw ng Diyos yan. Diyos ka ng Diyos, ika ng mga anak kay Ama Adan. Ipakita mo sa amin kung saan ang Diyos o ano ang Diyos na sa ganun, maniwala kami sa iyo, sabi. Nung mapilit sila, kung nakita nyo na ang personal na ito, nakita nyo na ang Diyos, ika. Pinagtawanan nila kasi ang alam nila, wala lang si Ama Adan. Hindi nila alam na si Ama Adan pala, si Ama Adan ang personal ng makapangyarihang Diyos. Yun na mga kapatid. At nung gusto na nilang patayin o saktan si Ama Adan noon, biglang dumilim ang paligid, biglang dumilim, lumindol, kumulog at kumidlat. O yun na ang time nun na nagulat sila, natakot sila, sapagkat noon hindi pa nila nararanasan ang gano'n na walang mga gano'n na pangyayari noon, walang lindol, walang kadiliman. Yun. Kaya ika nga, bakit marami ang mga iba-ibang klase ng pananalita, ng dialect, ika, kasi sa sobrang takot nila, nagkawatak-watak sila kung ano-anong pinibigkas nila. Yun, nagkaroon na ng gabi. Yun na ang gabi o kadiliman, yun po ang tanda ng ating kasalanan. Tanda ng kasalanan ng mga kapatid natin noon na naisali lang tayo. Nasali lang tayo. Pero, mga kapatid ko, Sumali ka? nakasali lang tayo noon. Pero hindi na. Ngayon, hindi na dahil. Nakasali ka doon. Nadamay lang. Nadamay lang. Nadamay tayo. Nakasali ka sa... Kasi, Nakaparte ka doon eh. nadamay lang tayo dahil sa paniwalang yun. Dahil hindi rin natin nakilala ang Diyos. Hindi rin natin nakilala. Pero ngayon, kaya andito po yung katuwang ito na magpaliwanag sa inyo kung bakit ganun na lang. At Hindi nandito ang katuroang ito, nandito ako. Nandito kami ng mga kapatid niyo na nagpapahayag sa inyo na ang lahat ng mga kwento sa libro Biblia ay hindi kagustuhan ng Diyos. Kundi kagustuhan lang ng mga matatalinong tao dyan sa libro Biblia. kasi yung kinulangan. At ito po yung pakinggan nyo mga kapatid dahil dito lang natin makamit ang kaginhawaan at walang hanggang buhay natin kung makikinig tayo, tanggapin natin itong pagdating ng panahon na nakatakdang panahon. Ang nakatakdang panahon na yun, malapit na. Kasi marami na kasi nag-aaway ng mga tao, marami nang nagkakadamatay. Gusto ba namang ng Diyos na maraming mamamatay? Ayaw niya mga kapatid, gusto niya mabuhay tayong lahat ng
ng walang hanggan. Kasi siya kasi, ang Diyos kasi mga kapatid, walang hanggan siya, kaya walang hanggan dapat siya. Ay, walang hanggan ang buhay din natin. Kasi kung mamamatay lahat ang mga anak, siya andyan lang siya. Walang silbi. Pero, kaya nga po, andito po yung katulungan ito na sumasalungat dyan sa mga relihiyon, sa mga paniniwala sa libro Biblia, para sa ganun, makamit na natin ang kaginhawan at katarungan kay Ama Adan at Eva para makapit natin ang buhay na walang hanggan at walang hanggang